Praise God. Na-bless po ba tayo? Amen. Parang kukunti lang, ano? Alam niyo ba kung bakit kukunti lang? Kasi mahina din yung boses ko, no? So kung gusto niyo ng malakas, praise God. Na-bless po ba tayo? Amen. Di ba? Malakas. Ganun. Ganun po pala yung dapat nating strategy na para tayo po ay magkaroon ng sigla sa buhay, ano? At sa oras po na to, tayo po ay patuloy sa paghahayag po ng patungkol po sa pagbibigay, ano. Ito po yung tithes in offering, or ika po, ano. At dito po sa gawain ito, talagang kahit saan po tayo pumunta, no, basta sa mga ganitong gawain, may encounter o makikita po talaga natin ang isang gawain na may ganito, ano, na hahayag ng patungkol po sa pagbibigay. So, ngayon po, sa tanong ko po kanina, kung na-bless po ba tayo, ang sagot po natin is Amen. Amen po ba? Amen. No? At kung titingnan po natin, bilang sa atin po, mananampalataya at hindi mananampalataya, pinagpapala. Tama po ba? Amen. So ano po yung pagkakaiba sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya na pagbibigay ng pagpapala para sa kanila? So ganito po yun, ano? Bilang sa mananampalataya po, sabi nga po, obey the words of God, ano? Kung susunod po tayo sa utos po ng ating Diyos, sa ating Panginoon, nandito po yung kagalakan, yung pagpapala na ibinibigay po sa atin. Sa pagpapala po na ibinibigay po sa bawat isa sa atin, mananampalataya man o hindi mananampalataya, mayroong katapusan yan. Amen? Mayroong dulo o mayroong darating na tagtuyot din yan. Hindi araw-araw ka pagpapala. Ano? Kahit even si Job, di ba? Pinagpala na ng ilang libong tupa yun, ilang libong pero dumating yung time na talagang inubos yung kanyang kayamanan, ano. So ganun din po sa atin, sa buhay po natin is hindi lahat araw-araw Pasko, ano. Hindi araw-araw Pasko. Dadating po sa atin talaga yung mga panahon na susubukin po tayo, ano. So paano po ba ang paraan ng pagsubok sa atin, ano? Kung hindi ka mananampalataya o kung mananampalataya ka man na ikaw ay sinubok na dumating yung tagtuyot, ano? Even Elijah nga po, no? Elijah, yung buhay po ni Elijah, tinuyot yung kanyang mga nasasakupan. So talagang nakipagbuno siya sa panalangin para pagkalooban sila ng ulan na upang maibsan yung tagtuyot sa kanilang buhay, ano? So sa atin po, bilang dito po, na nagsisimula po tayo sa ating pananampalataya, yung kalamangan po natin sa hindi mananampalataya is meron po tayong words o meron po tayong salitang pinangahawakan, ano. Ito po yung promise ni Lord na ibibigay niya lahat ng nais mo, no? All your needs supply, no? Lahat po ng mga pangangailangan po natin is kaya pong isupply ni Lord. At doon po sa mensahe at doon po sa salita na yon is hindi na po tayo dapat mag-alala. Wala na po tayo pag-worried, ano? Si Lord po yung nagsabi nun, hindi po ang tao, ano? Iba po magbigay ng promise si Lord sa iyo, dahil pag si Lord ang nagbigay ng pangako sa iyo, matutupad at matutupad ito. Amen? So dito po, may babasahin po tayong verse at malamang itong verse na ito na kapag narinig niyo is parang familiar na, no? Talagang madalas niyo na naririnig ito, lalo na pag yung verse na ito is sa Malakay 3:10, 3 verse 10. No? Dito po sa Malakay 3 verse 10, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in house. Test me in this, say the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store. Ano po, no? Ano po yung pinakamaano dito na salita niya? Dito po, sinabi niya po dito, no? Test me. Ano? Subukin mo ako, no? Sabi ni Lord dito, subukin mo ako. Si Lord po ang nagsabi nito, ano?
Sinasabi niya sa atin na subukin niyo ako sa paraan na ito kung hindi ko ibubuhos yung pagpapala. Amen? Kung yung pagpapala na nais po natin, ba't hindi po natin sundin? Ba't hindi po natin subukin? Ba't hindi po natin labanan? Ba't hindi po natin gawin yung hamon ng Lord para sa atin? Isa po sa mga lingkod ng Panginoon, isa pong lingkod sa Diyos, na sa buhay po, ito isang patunay na kung paano tinest ni Lord si Abraham. Amen? Kung paano tinest ni Lord si Abraham, sabi niya, dalhin mo yung kaisa-isang anak, yung pinakamamahal mong anak. Yun yung ialay mo sa akin. So dito sa verse na binasa natin, ang sinasabi po ni Lord sa atin ay yung ikasampung bahagi. Pag halimbawa po tayo, karamihan na po sa atin, magulang, maliban lang kay Coach Jeep. Ay, si Ate Apple pa pala. Dalawa na nga lang. Kung halimbawa po sa buhay po natin na sinabi ng Lord na yung pinakamamahal mong anak, yung kaisa-isa mong anak, iaalay mo sa Kanya, magagawa o makakaya po ba natin? So napakahirap. Napakahirap para sa atin kasi dito nga po sa sinabi niya sa Malakay 3:10, sa sinasabi niya isang ikasampung bahagi ng ating kinikita, pero subalit, hindi ko alam, may nangyayaring ganito, Talagang nangyayari yung ganitong kaparaanan, ganitong pagsubok. Pero sabi ni Lord dito, test me, subukin ninyo ako, kung hindi ko ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Kung gusto mo ng masaganang pagpapala, edi subukin natin si Lord. Kasi si Lord, pagka si Lord yung nagsubok sa atin, yung sa buhay ni Abraham, na talagang kahit masakit sa buhay niya, sa loob niya, na ialay sa kanya ang kanyang kaisa-isa niyang anak, at pinakamamahal niyang anak na si Isaac, pero ginawa niya. Pero ano ang sabi ni Lord? Dahil sumunod siya o doon sa sinabi ni Lord na ialay sa kanya yung kanyang anak, pagpapalain siya, hindi lang sa kanya at sa kanyang buong salin lahi. Amen? So kung kung gusto mong pagpapalain ng buong salin lahi mo din, labanan na natin yung hamon ni Lord. Subukan na natin. Test me in this way. Kung gusto mo na pagpapala kay Lord, sumunod na po tayo sa utos. Obey the words of God. Amen? So yun po. At ang mensahe pong ito isa talagang magbibigay po sa atin ng challenge sa buhay na kung paano po tayo magbigay sa Lord. Amen? So kung tayo po handa na magbigay para sa Panginoon, magbigay po tayo ng ayon sa kagalakan ng ating puso. Amen?